King ito ay hindi isang ordinaryong doktor. Kaya niyang magsagawa ng napakahirap na operasyon na hindi kayang gawin ng ibang doktor. Ngayon, may isang pasyente na may napakadelikadong pagkapunit ng abdominal artery. Kapag hindi naoperahan, mamamatay siya sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi inaasahan na nang dalhin ng pasyente sa ospital, tumanggi silang tanggapin ito dahil abalang lahat ng surgeon. Kahit umiiyak at nagdurusa ang pamilya ng pasyente, malamig pa ring pinalaya sila ng doktor. Si Young Min ay isang intern na doktor. Nang makita niya ang pangyayaring yun, hindi niya nakayanan. Matapang niyang tinanggap ang operasyong ito, ngunit pinalayas pa rin sila ng dean at sinabing intern lang si Young Min, kaya paano niya malalaman kung paano mag-opera? Direktang kumapit si Young Min sa kama ng ospital para hadlangan sila. Totoo nga na kapag masyadong abala ang mga Diyos, ang demonyo ang umaakyat sa trono. Biglang may pumasok sa katawan ni Young Min na nagpaningning sa kanyang mga mata. Ang isang napakahirap na operasyon na imposible para sa isang trainee tulad niya ay matagumpay niyang naisagawa. Mula noon, umangat ang karera ni Young Min na parang saranggolang hinahampas ng hangin. Tinawag si Young Min na propesor dahil siya lang ang nakakagawa ng mga sobrang hirap na operasyon. Pero dahil sa pambihira niyang kakayahan, naging arogante rin siya at siya mismo ang nagtatakda ng mga patakaran. Nagtitipid siya ng buhay ng mga taong may kahit 1% tsansa na mabuhay. Sa mga kaso ng cardiac arrest, tumatanggi siya. Ngayon, may isa na namang pasyente ang namatay at hindi ito tinanggap ni Young Min. Parang alam na niya kung sino ang mamamatay bago pa mangyari. Nagsagawa si Young Min ng maraming pinakamahirap na operasyon sa ospital. Dahil dito, lalo siyang naging arogante at inisip na siya ang pinakamagaling. Pero nagbago ang lahat nang may isang taong dumating. Si Sung Tak ay bagong intern at pamangkin din ng presidente ng ospital. Ang personalidad ni Sung Tak ay kabaligtaran ni Young Min. Kapag pumapasok siya sa trabaho, may mga bodyguard siyang kasama para magbitbit ng gamit. Dahil dito, nagkaroon agad ng galit si Young Min sa kanya mula unang araw. Pagkatapos magtanong ng ilang bagay, nalaman ni Young Min na ang lolo ni Sung Tak ang presidente ng ospital. Siguradong si Sung Tak ang magiging tagapagmana ng ospital. Lalong nainis si Young Min nang marinig yon. Nagpunta siya sa dean para sabihing tumatanggi siyang tanggapin ang intern na yon. Pero laking gulat niya nang personal siyang hilingin ng direktor na turuan si Sung Tak. Agad na hinanap ni Young Min si Sung Tak para turuan ito ng leksyon. Tinanong niya si Sung Tak ng pinakamahirap na tanong sa medisina. Hindi inaasahan na nasagot ni Sung Tak ang lahat ng tama. Nang makita niyang hindi nahihirapan si Sung Tak sa teorya, sinimulan ni Young Min na pilitin siyang manood ng aktwal na operasyon. Ngayon may pasyenteng sasailalim sa heart surgery para sa ikalimang beses. Pero dahil sobrang delikado, ni ang head ng department ay hindi naglakas loob operahan ito. Sa buong bansa, si Young Min lang ang kayang magsagawa ng operasyon. Direkta niyang inutusan si Sung Tak na tumulong sa kanya. May ugali si Young Min na painitin ang kanyang mga kamay bago gawin ang mga mahihirap na operasyon. Kahit anong operasyon na gawin ni Young Min ay nagiging matagumpay. At tama nga, pagkatapos ng 2 oras, matagumpay ang operasyon. Ngunit nang utusan ni Young Min si Sung Tak na alisin ang drainage tube, nanigas ito at nanginig ang mga kamay at paa. Nadiskubre ni Young Min na sobrang takot si Sung Tak sa aktwal na practice, kaya sinadya niyang ipahiya ito sa harap ng ibang trainees. Kapag nasa kritikal na kondisyon ng pasyente, pipiliin nila ang brusco at mahusay na doktor na tulad ni Young Min, hindi ang taong puro salita ngunit walang gawa tulad ni Sung Tak. Napahiya si Sung Tak, pero totoo naman kaya hindi siya nakapagsalita. Inilipat si Sung Tak sa emergency room para mag-duty. Dito ay naramdaman ni Sung Tak na isa siyang inutil dahil wala siyang magawang kahit ano. Kahit pagkuha ng dugo ng pasyente ay hirap siya. Kapag tumatanggap ng pasyente, minsan nasusuntok pa siya. Sa kabilang banda, humiling ang anak ng isang chairman na si Young Min ang magsagawa ng heart surgery ng kanyang ama. Kahit magkano pa, babayaran niya. Pero sinabi ni Young Min na masyado ng marami ang sakit na dinadala ng chairman. Kapag pilitin nilang operahan, mamamatay ito. Hindi inaasahan na nagpumilit ang anak na gawin ang operasyon. Ang totoo, nais ng anak na maoperahan ng kanyang ama at mamatay ito para makuha niya ang yaman ng pamilya. Dinala si Young Min ni Jin So para makita ang ama ng chairman. Biglang napagtanto ni Young Min na ito ay ama ng kanyang dating kasintahan. At lumitaw din dito ang kanyang ex na si Se-jin. Isa rin siyang doktor na nag-aral sa Amerika. Ayaw pa rin ni Young Min na makita ang ex niya dahil dati ay nakipaghiwalay ito dahil masyado siyang mahirap. Bilang doktor, alam ni Se-jin na hindi dapat operahan sa puso ang kanyang ama. Alam din yun ni Young Min, pero gusto niyang ipakita sa kanya kung gaano na siya kagaling ngayon. Kung ang doktor na tulad niya na nag-aral pa sa ibang bansa ay hindi kayang tanggapin ang operasyon, ipaparamdam niyang mali ang pag-iwan nito sa kanya. Agad na bumalik si Young Min sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang blouse. Hindi nagtagal, nagsimula na ang heart surgery ng presidente. Dahil napakarami niyang iniindang sakit, kailangang ibuhos ni Young Min ang lahat para makipagkarera sa kamatayan. Alam niyang maaaring mab-aigo ang operasyong ito,
ngunit dahil gusto niyang patunayan ito sa kanyang dating kasintahan, ginawa niya pa rin ito. Upang maiwasang makatulog habang isinasagawa ang proseso, kailangan niyang patuloy na sumigaw. Pagkalipas ng 10 oras, naging matagumpay ang operasyon. Ngunit habang naghihintay na magising ang presidente, isang masamang plano ang isinagawa. Sina Young Min at isang kasamahan na si Dr. Tae Hyun ay nagbantay sa tabi ng higa ng chairman. Ngunit hindi alam ni Young Min na si Tae Hyun ay kabilang sa mga taong mula sa araw na naisaktan ang presidente. Biglang nakatanggap si Young Min ng mensahe mula sa kanyang dating kasintahan upang magkita sila. Hindi siya nagduda at hiniling kay Tae Hyun na bantayan ang presidente. Umalis siya upang makipagkita sa dating kasintahan. Nanatili si Tae Hyun at agad isinagawa ang plano. Dumating si Young Min sa lugar ng tagpuan ngunit wala roon si Sejin. Habang siya ay naguguluhan, iniulat ng kanyang mga kasamahan na nasa kritikal na kalagayan ang chairman kaya mabilis na nagmaneho si Young Min pabalik sa ospital. Kasabay nito, isang delivery man ang inupahan upang magdulot ng aksidente kay Young Min. Habang naghihintay sa pulang ilaw, tumingin ang delivery man upang tiyakin ang kanyang biktima. Nang maglakad ng kaunti si Young Min, biglang naghabol ng marahas ang delivery man. Hindi na mamalayan ni Young Min na biglang hinarang nito ang sasakyan sa unahan, dahilan upang umiwas si Young Min at magkaroon ng malubhang aksidente. Nagising si Young Min at sinubukang lumabas ng sasakyan. Ang taong nakabangga sa kanya gamit ang motorsiklo ay nakahandusay din dito. Sinuri ni Young Min ang pulso ng kasama ngunit ang kanyang braso ay lumusat sa braso nito. Nang nais niya sanang magbigay ng paunang lunas, lumusat din ang kanyang braso sa dibdib nito. Nabigla si Young Min at hindi maunawaan ang nangyari. Lumapit siya at nakita ang kanyang sariling katawan na nakasandig pa rin doon. Lumabas na pala ang kanyang kaluluwa sa katawan. Kapag nanghihina ang katawan, mas mabilis na nawawala ang kaluluwa. Kinailangan ni Young Min na umupo sa ambulansya kasama ang kanyang katawan patungo sa ospital. Dito ay nagmadali ang kanyang mga kasamahan na magbigay ng paunang lunas. Alam ni Young Min kung paano siya maliligtas ngunit walang alam ang kanyang mga kasamahan. Ang tanging tao na naka-duty dito ay ang intern na si Sung Tak. Sa kabutihang palad, mahusay si Sung Tak sa teorya kaya kaya niyang basahin ang kalagayan ng pasyente. Sinabi ni Sung Tak na kailangan ng agarang operasyon ni Young Min kung hindi ay mamamatay siya. Ngunit sa araw na yon ay walang alinmang doktor na pang-operasyon ng ospital. Hawak ni Sung Tak ang scalpel ngunit natatakot siyang gawin ito. Habang bumababa ang presyon ng dugo ni Young Min at nanganganib ang kanyang buhay, tinangka ng kaluluwa ni Young Min na abutin ng kutsilyo upang magsagawa ng operasyon ngunit hindi niya magawa. Lubhang nawalan siya ng magagawa. Nakita ni Sung Tak na mamamatay na si Young Min kaya naglakas loob siyang kunin ng scalpel. Napasigaw si Young Min kung balak ba ni Sung Tak na maghayganti sa kanya. Nanginginig si Sung Tak at hingal na hingal. Nang ailapag niya ang kutsilyo, biglang hinawakan ni Young Min ang kamay ni Sung Tak upang pigilan ito. Sa resulta, pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Sung Tak. Agad na kontrolado ni Young Min si Sung Tak. Ginawa ni Young Min ang kanyang karaniwang kilos, saka sumigaw at nagsimulang may sigaw ng napakahusay ang operasyon. Isinasagawa ngayon ng kaluluwa ni Young Min ang operasyon upang iligtas ang sarili niyang katawan. Naisagawa niya ang pagtahi sa punit sa kanyang puso na napakahirap gawin. Naging matatag ang presyon ng dugo sa matagumpay na operasyon. Bumalik din sa kanyang katawan ang kaluluwa ni Young Min. Nagising si Sung Tak nang hindi alam ang nangyari, ngunit biglang bumagsak ng husto ang presyon ng dugo ni Young Min. Muli namang lumabas ang kanyang kaluluwa sa katawan, ngunit dahil siya ay sobrang mahina, hindi na niya muling mapapasok ang katawan ni Sung Tak. Kaya wala nang magawa si Sung Tak. Walang ibang surgeon na maaari, dahil lahat ay abala sa emerhensya ng chairman. Nanghihina at nawawalan na ng pag-asa ang kaluluwa ni Young Min dahil malapit na siyang mamatay. Sa kritikal na sandali, nakabalik si Tae Hyun at mabilis na nagsagawa ng operasyon sa punit na kaliwang ventricle. Agad natapos ang operasyon ngunit sinadya ni Tae Hyun na magsagawa ng bagay na nagdulot na mahulog sa malalim na koma ang katawan ni Young Min, na walang kasiguruhan kung kailan siya magigising. Lubhang naguluhan si Young Min. Sinubukan niya ang lahat upang maibalik ang kanyang kaluluwa sa katawan ngunit nabigo siya. Ayaw niyang mamatay ng ganito. Sa labas, tinanong ng babaeng doktor si Sung Tak. Tinanong niya kung sinaniban ba siya ng espiritu ni Young Min at bakit ginagawa niya ang parehong kilos sa operasyon gaya ni Young Min. Ngunit itinanggi ni Sung Tak, sinasabi na siya ay mahusay sa operasyon ngunit matagal niya na itong itinatago. Samantala, binabantayan ni Young Min ang kanyang katawan nang bigla niyang matuklasan na natanggal ang drainage tube. Tila may nagnais na manatili siyang walang malay magpakailanman. Sinubukan ang kaluluwa ni Young Min na pumasok sa katawan ng ibang doktor upang muli itong ikabit ngunit nabigo. Hindi inaasahan na naririnig at nakikita siya ng tagalinis. Agad siyang tinulungan nitong ikabit ang tubo, saka bumati sa kanya, na labis na ikinagulat ni Young Min. Sinundan niya ito at nalaman na ang tagalinis ay sinaniban din ng espiritu. Ang espiritu ay si Uncle Teth. Matagal nang multo si Uncle Teth kaya alam niya ang lahat. Ipinaliwanag niya kay Young Min ang mga patakaran ng mga multo.
Hindi dapat lumampas sa 100 metro ang kaluluwa mula sa katawan nito. Bukod pa dito, kapag pumasok ka sa maraming ibang tao, hindi ka na muling makakapasok sa iyong katawan sa hinaharap. Mula noon ay nagbantay na si Young Min para sa sarili niya, dahil sa kanyang mahigpit at hindi kaaya-ayang ugali sa lahat kaya wala nang bumisita sa kanya. Araw-araw, tanging si intern Song Tak lamang ang bumibisita sa kanya. Kayang makita ni Song Tak ang multo ni Young Min ngunit kunwari ay hindi niya ito nakikita, upang hindi siya gambalain. Patuloy na sumusunod si Young Min kay Song Tak ngunit bigla siyang hinaranggan ng isang di nakikitang pader. Ito ang hangganang hindi niya maaaring tawirin. Ipinaliwanag ni Uncle Teth na ang kaluluwa ay maaari lamang lumakbay hanggang 100 metro mula sa katawan. Kung gusto nitong pumunta sa ibang lugar, kailangan nitong humingi ng tulong sa ibang tao para dalhin ang katawan ng taong comatose. Nakatingin si Young Min sa kanyang katawan nang walang magawa. Halos sumuko na si Young Min nang dumating ang kaluluwa ng ama ni Sejin. Sinabi ng chairman na kailangan niyang bumalik sa buhay upang mailigtas siya. Tumakbo si Young Min patungo sa kwarto ng chairman para alamin ang dahilan, ngunit sa pintuan, nakatagpo niya si Sejin. Gusto ni Sejin na bisitahin ang kanyang ama, ngunit hindi siya pinayagan ng bodyguard ng kanyang kapatid. Ayaw ng nakatatandang kapatid na makapasok si Sejin dahil ayaw niyang gumising ang ama at iligtas. Gusto niyang mamatay ang ama upang makuha niya ang mana. Dahil hindi makapasok, naupo si Sejin at umiyak dahil wala siyang magawa. Nang makita ni Young Min ang kanyang pag-iyak, nakaramdam siya ng biglang guilt. Pumasok si Young Min sa katawan ni Song Tak para makita ang kalagayan ng chairman. Nangyari ito habang may emergency case, isang pasyenteng malubhang nasugatan sa tiyan. Agad na inilagay ni Song Tak ang kamay sa tiyan ng pasyente, at sa simpleng paraan, naipakita niya ang lunas. Pagkatapos, pumunta si Young Min kay Uncle Teth upang alamin kung paano makalabas ang kaluluwa sa katawan ni Song Tak. Ipinakita ni Uncle Teth kung paano pakakawalan ng kaluluwa ni Young Min mula sa katawan ni Song Tak. Sa kabila nito, hindi naalala ni Song Tak ang nangyari. Sinabi ng babaeng kasamahan kay Song Tak na dahil sa kanyang diagnosis, nailigtas ang buhay ng pasyente. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang galing na ang kakayahan ni Song Tak. Samantala, pumasok sa kwarto ng ospital si Young Min upang bisitahin ng chairman, at ang kaluluwa ng chairman ay naupuin sa tabi niya. Pumasok ang walang utang na loob na anak at sinumpa ang ama sa pagiging bobo. Kung nakinig lang siya sa anak na babae at hindi pinayagan ng operasyon, buhay pa ang chairman. Nagulat ang dalawang kaluluwa nang malaman na ang anak mismo ang sumire sa ama. Umakyat si Jin Sok upang makipagkita sa direktor ng ospital. Lumabas na sila ay nakipagsabuatan upang mag-inject ng gamot at sadyang nilagay sa aksidente si Young Min para hindi siya makapagsalba sa oras. Kasabay nito, si Taehyun, ang pumatay sa presidente, ay dinala ang kanyang mga kasamahan para suriin si Young Min. Dahil nasa malalim na coma, inilipat si Young Min sa espesyal na kwarto kung saan naroon ang lahat ng pasyenteng walang pag-asa. Sinabi ni Taehyun na ito ang mga pasyenteng iniwan ni Young Min noon dahil wala silang tsansang mabuhay, at balang araw, dito rin matutulog si Young Min. Nang marinig ito, namutla siya. Napagtanto ni Young Min na talagang mali ang ginawa niya noon sa pag-abandona sa mga pasyente. Nang lumingon, nakita niya ang kaluluwa ng mga pasyente tila galit na galit sa kanya. Dahil dito, tuwing may malubhang pasyente na nangangailangan ng agarang operasyon, hindi maiwasan ni Young Min na pumasok sa katawan ni Song Tak, at matapang na nagbibigay ng instruksyon sa mga nakakataas na doktor. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, nagiging bayani si Song Tak sa mata ng mga trainee. Naramdaman ni Song Tak na may kakaiba sa kanya. Kaya nireview niya ang CCTV at ginamit ang kanyang kapangyarihan para ipadilit ang mga video. Dahil pagod na sa palaging paggamit ng katawan ni Song Tak, kumuha siya ng day off at naglaro sa bahay. Ngunit nangyari ang malaking pangyayari sa ospital. Inilipat si Young Min sa ibang lugar, at nagmadali siyang bumalik sa kwarto upang makita ang mga doktor na nakapaligid. Sinubukan niyang pumasok sa katawan ni Song Tak, ngunit hindi niya ito mahanap. Dito nakaharap si Taehan sa direktor at humingi na payagan si Young Min, ngunit nagulat siya nang pag-alitan siya. Sinabi ng direktor na huwag kalimutan na siya ang sumire kay Young Min para makuha ang professorship at siya rin ang nag-inject ng poison sa chairman noon para matulungan ang anak na saktan ng ama at makuha ang yaman. Habang nag-aalala, tumakbo si Young Min upang hanapin si Song Tak. Nabigla siya nang makita ang dean na nagdadala ng kama. Sa puntong yun, dumating si Song Tak at lihim na itinulak ang katawan. Pagkaraan, dumating ang isang housewife upang tulungan itulak ito sa elevator at pigilan ang dean. Pinilit ni Song Tak ngunit nahuli rin siya ng direktor. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Sejin at hindi pinayagan ng sinuman na hawakan si Young Min. Dumating si Director Han upang kausapin ang ina ni Sejin at nalaman na si Sejin ang guardian ni Young Min. Galit ang direktor at sinabi na simula nang dumating si Song Tak, gulo na sa ospital, pero iniutos pa rin ng ina na tulungan ang kapatid. Nasa tabi si Sejin sa kama ni Young Min. Pinagsisihan niya ang pag-iwan noon. Biglang napagtanto ni Young Min na mahal pa rin siya nito. Sinundan niya ito ngunit napigilan ang boundary na 100 metro.
Lubos na nalungkot si Young Min. Dito dumaan si Song Tak, kaya inutang niya ang katawan nito upang habulin ang ex niya. Dahil hindi niya siya makita, sumakay siya ng kotse at nagmaneho sa buong araw sa katawan ni Song Tak. Sa kasamaang palad, sa kalsada, aksidenteng nabangga niya ang isang babae, dahilan upang palabasin ang kaluluwa mula sa katawan. Dahil lumampas siya sa 100 metro mula sa katawan, mawawala at mamamatay ang kaluluwa. Agad siyang humingi ng tulong kay Song Tak, ngunit pinansin lamang nito ang babaeng nahimatay. Parang mayroon siyang napakaseryosong karamdaman. Malapit nang mawala ang dalawang kamay ni Young Min. Kapag nagpatuloy ito, mamamatay siya sa loob ng ilang segundo. Biglang sinabi ni Song Tak kay Young Min na pumasok sa kanyang katawan upang iligtas ang pasyente. Inilahad ni Song Tak ang kanyang kamay kay Young Min. Mabilis na hinawakan ni Young Min ang kamay nito upang maipasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Song Tak. Dahil dito, nanatili ang kaluluwa ni Young Min. Pagkatapos magsanib, kinontrol ni Young Min ang katawan ni Song Tak upang isterilisahin ang mga kagamitan. Saka nag-iniksyon ng dugo mula sa bukol sa ugat sa gitna ng daan, na tumulong sa pasyente na malampasan ang kritikal na kondisyon sa tamang oras. Ang babae ay dinala sa ospital para sa emerhensya. Namangha si Taehyun na nakayanan ni Song Tak ang sitwasyon. Higit pa rito, sa gitna ng kalsada ay kulang sa kagamitang medikal. Lalong humanga ang mga kasamahan kay Song Tak. Ang coma ni Young Min ay nagdulot ng kakulangan ng mahuhusay na doktor sa ospital. Dahil dito, naantala rin ang operasyon para sa mga malubhang pasyente. Isa sa mga kaso ay isang batang may kasaysayan ng mga sakit sa katawan, na napakahina ng kalusugan kaya walang ibang doktor ang naglakas loob na operahan siya. Noon, tumanggi mismo si Young Min na operahan ang bata. Maging ang kamay ng bata ay itinabig niya palayo. Ngayon, sa muling pagtingin sa batang yun, labis nang nagsisisi si Young Min. Mula noon, naging mas aktibo siya sa pagpasok ng kanyang kaluluwa sa katawan ni Song Tak upang tulungan si Song Tak sa paghawak ng maraming kritikal na kaso, kahit na sobrang delikado ang paulit-ulit na pagpasok ng kaluluwa sa ibang katawan. Nakita ito ni Uncle Tae at nag-alala para sa kaluluwa ni Young Min. Marami ang nailigtas ni Young Min sa araw na yun kaya ang mga kaluluwa na dati galit sa kanya ay mahal na siya ngayon. Hindi inaasahan na pagbalik niya sa kwarto ng ospital, wala na roon ang kanyang katawan. Lumabas na inilipat siya ni Sejin sa VIP room. Mula ngayon, mananatili siya rito upang alagaan si Young Min at alagaan ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, gusto rin ng direktor na bastos si Sejin. Nais nitong magkaroon ng marangyang kapangyarihan sa kanya. Bastos ang tingin ni Young Min sa kanya, ngunit wala siyang magawa. Isang araw, nagbasa ng pahayagan si Sejin at nakita na nagkamalay na ang kanyang ama. Sa katunayan, sinadya ni Jin Suk na magpakalat ng chismis upang magbenta ng mga stock. Mabilis na pumunta si Sejin upang hanapin ang kanyang ama, ngunit hinadlangan pa rin siya ng kanyang kapatid. Pumasok si Young Min at nadiskobring tulog pa rin ang presidente. Inanunsyo ni Jin Suk na ibebenta niya ang stock sa pinakamataas na presyo, hihintayin ang kamatayan ng kanyang ama, saka bababa ang presyo upang bilhin ito. Kalaunan, sinundan ni Young Min si Taehyun upang alamin ang katotohanan at natuklasang kasabwat pala si Taehyun ng direktor at ng anak na masama. Itinalaga ng direktor si Taehyun na pangalagaan ng ama ni Sejin na may utos na tanggalin ang breathing tube kapag kinakailangan. Kapalit nito, mabilis siyang mapopromote bilang propesor. Nang malaman ang katotohanan, labis na nagalit si Young Min. Hinabol at binugbog niya si Taehyun ngunit walang epekto. Nakaramdam si Young Min ng pagkakasala kaya agad siyang nagpunta upang humingi ng tawad sa ama ni Sejin. Nangako siyang hahanap ng paraan upang tulungan ang presidente laban sa anak na walang galang. Kinagabihan, pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Song Tak upang hanapin si Taehyun at ikwento ang lahat ng kanyang lihim. Binalaan siya ni Song Tak na huwag gumawa ng maruming bagay kung gusto niyang mabuhay. Labis na natakot si Taehyun. Mabilis siyang tumakbo palabas upang habulin si Song Tak at tanungin kung paano niya ito nalaman. Ngunit naguguluhan si Song Tak at hindi alam ang nangyayari. Natakot si Song Tak na mabunyag kaya pumunta siya sa control room at humiling na burahin ang video. Kaya nang bumalik si Taehyun upang manood, wala na siyang makitang anuman. Sa kwarto ng ospital, sinabi ni Sejin na lalong lumalala araw-araw ang kondisyon ng utak ni Young Min. Naalala ni Young Min na minsan ang sinabi ni Uncle Tae na ang sobrang pagsanib sa katawan ng buhay na tao ay magdudulot ng hindi na makakabalik ang kaluluwa sa kanyang katawan, at magiging multo magpakailanman. Dahil sa takot na mamatay, mabilis niyang iniwan ang katawan ni Song Tak. Nakita niya ang dating kasintahan na umiiyak dahil takot itong mamatay siya. Nangako si Sejin na kapag nagising siya, mananatili na siya sa kanya magpakailanman. Dahil sa pangungusap na ito, nangako si Young Min na hindi na siya papasok sa katawan ng ibang tao. Sa oras na yon, lumitaw ang isang itim na kaluluwa sa ospital. Natakot ang ibang mga kaluluwa sa kanya. Siya ang kaluluwa ng delivery man. Maya-maya sa ospital, nakatanggap sila ng napakakritikal na pasyente. Tiningnan siya ni Young Min at agad na nalaman na ito ay mahirap na kaso sanhi ng atake sa puso. Tumanggi si Professor Taehyun na gamutin ito.
Iminungkahi ni Taehyun na si Sangtak ang magsagawa ng operasyon. Nag-alala si Sangtak dahil hindi niya alam kung paano mag-opera, ngunit nang makita niya ang naawang asawa at mga anak ng biktima, pumayag si Sangtak na isagawa ang operasyon. Inutusan niya na dalhin agad sa operating room ang pasyente, ngunit sa totoo ay para sa kaluluwa ni Youngmin na pumasok sa kanyang katawan. Ngunit katatapos lamang mangako ni Youngmin kay Sejin kaya hindi na niya magagawa ito. Kaya si Sangtak ang kailangang magsagawa ng operasyon. Nang magsimula ang operasyon, parehong dumating ang doktor at ang direktor upang manood. Sa simula, naguluhan si Sangtak at hindi alam ang gagawin. Napaka-clumsy siya, pati hawak ang scalpel. Sandali lang, biglang humarap siya kay Youngmin at nagmakaawa na pumasok ang kaluluwa nito sa kanyang katawan para sa kapakanan ng pasyente. Dito natuklasan ni Youngmin na matagal nang nakikita siya ni Sangtak, ngunit palaging nagkukunwaring hindi. Nagulat si Youngmin, lumakas ang damdamin niya. Lumalabas na kay Sangtak na may kakayahang makakita ng mga kaluluwa mula pagkabata. Noong bata pa, nakita niya ang isang ina na hindi may ahon ng sapatos. Hindi natakot si Sangtak at tinulungan ang kaluluwa. Nakita ni Youngmin ang taos-pusong paghingi ng tulong ni Sangtak, kaya napilitan siyang pumasok sa katawan nito. Ngunit nagduda ang mga nakamasid sa kakaibang eksena. Pagkatapos, kumilos na may kumpiyansa si Sangtak sa operasyon. Ang mga galaw niya sa scalpel ay napakahusay at kahanga-hanga. Natapos ang operasyon ng matagumpay, at nagulat ang lahat. Pagkatapos, nag-usap ng pribado ang dalawa. Sinabi ni Sangtak na hindi lang siya nakakita kay Youngmin kundi sa lahat ng iba pang kaluluwa. Naramdaman ni Youngmin na niloko siya dahil matagal na itong pinagtakpan at napilitang pumasok sa katawan ni Sangtak ng maraming beses nang hindi alam. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo, palitan ng pahayag tungkol sa pagkapanalo at pagkatalo. Pagkatapos nito, huminto na sila sa body incarnation game. Mula nang magtagumpay ang operasyon, nagtataka ang lahat kung paano kasing galing ni Sangtak sa pagiging trainee. Hiniling ng direktor na i-review ang video ng operasyon. Kinabukasan, biglang dumagsa ang mga reporter. Ipinost ni Director Han sa online na mahusay si Sangtak sa operasyon. Ngunit dahil inisip ni Director Han na swerte lang ang kapatid niya, sa susunod na mahirap na kaso at kung hindi niya ito kayang hawakan, matitindi ang batikos sa kanya. Galit na galit si Sangtak sa kanyang kapatid. Mula nang magkaaway ang dalawa, naging clumsy si Sangtak sa kanyang trabaho, nagkamali sa operasyon at pati pag-alis ng drain, nabigo. Nakita ito ni Youngmin ngunit hindi siya tinulungan. Dahil dito, nagdesisyon si Sangtak na mag-higanti. Binuksan niya ang bintana at itinapon ang paboritong vest ni Youngmin sa kalye. Kahit magmakaawa si Youngmin, itinapon pa rin ni Sangtak. Mas lalo pang lumaki ang galit nila sa isa't isa. Samantala, pinalalakas ng itim na kaluluwa ng deliveryman ang kanyang kapangyarihan at palaging sinusundan si Youngmin, na hindi alam ng huli. Tuwing araw, sinusubukan ni Sejin na dalhin ng pagkaing allergic sa ama sa bodyguards, ngunit sinasabi nilang nak-A na ito. Agad na naintindihan ni Sejin na hindi nagising ang ama. Natakot ang kaluluwa ng ama na baka mas lumala ang panganib kung mag-iimbestiga si Sejin. Kaya kinausap ng chairman ang kaluluwa ni Youngmin, hiningi na alagaan ang bunsong anak na babae. Sa puntong yun, pumasok si Taehyun at nag-inject ng poison sa chairman para mapanatili ang coma. Alam ng chairman ang malaking plano ng anak, kaya nais niyang protektahan ni Youngmin ang anak. Samantala, ang katawan ng deliveryman na naging sanhi ng aksidente kay Youngmin ay nasa kritikal na kondisyon. Sa kabutihang palad, dumating si Sejin sa Biglang lumitaw ang kaluluwa ng deliveryman at nagmakaawa kay Youngmin na iligtas siya, at ikinwento ang buong katotohanan, dahil sa pera, sinadya niyang aksidentihin si Youngmin. Sa kasamaang palad, siya mismo ang napunta sa kritikal na sitwasyon at lumuhad upang humingi ng tawad. Unti-unting nalaman ni Youngmin ang buong sitwasyon. Bukod dito, nakikinig si Youngmin sa pag-uusap ni Director Han at Sejin at nalaman na si Director Han ang humiram ng telepono ni Sejin para makipagkita sa kanya noong araw ng aksidente. Kaya kailangan niyang imbestigahan at ipagtanggol ang sarili. Sa puntong ito, humihingi ng operasyon ng batang pasyente kay Sangtak. Labis ang pagdadalamhati ni Sangtak, ngunit hindi niya ito magagawa, tanging si Youngmin lang ang makakagawa ng komplikadong kaso. Tumakbo ang bata at niyakap ang kanyang ina habang umiiyak, lalong pinatindi ang kalungkutan ni Sangtak. Kaya hiningi niya kay Youngmin na pumasok sa kanyang katawan at siya ang mag-operate sa bata, habang tutulungan ni Sangtak si Youngmin sa pagsiyasat sa aksidente. Mabilis silang nagkasundo at nagpasya na makipagtulungan. Sa pagkakataong yon, may emergency na pasyente, ngunit sinisigawan siya ng asawa ng biktima. Lumabas na ang biktima ay nahulog sa bundok matapos makipagrelasyon sa ibang babae. Dahil sa abala, kusang umalis si Youngmin, ngunit sadyang gustong pumasok ni Sangtak sa kaluluwa ni Youngmin para iligtas ang tao. Sa kasamaang palad, hinila ng asawa ang kanyang buhok at nasaktan siya. Sa parehong oras, unconscious ang pasyente at nangangailangan ng agarang paggamot. Agad na inilabas ng lahat ang asawa upang makapagtrabaho si Youngmin. Ang lubhang bihasang si Youngmin ay matagumpay na nakapagpagaling sa pasyente.
Pagkatapos ng operasyon, dinala ang pasyente sa silid ng pagpapagaling. Hindi inaasahan, dumating ang asawa ng minamahal upang maghiganti. Matalino si Young Min at mabilis na lumabas mula sa katawan ni Sang Tak bilang doktor na nagligtas sa lalaking iyon kaya si Sang Tak ang binugbog. Pagkatapos ng insidenteng ito ng pananakit, muling nagalit si Sang Tak kay Young Min. Hindi inaasahan na itala ng kamera ang pangyayaring ito at nakita ng direktor. Inutusan niya ang gwardya na padalhan siya ng mga video tungkol kay Sang Tak araw-araw. Sa oras na yun, may isang dalagang umiiyak ng labis sa labas, humihiling na mabawasan ang bayarin sa ospital ng kanyang kapatid. Siya ang kapatid na babae ng delivery man. Upang kumita ng perang pambayad sa medikal na gastos ng kanyang kapatid, kinailangan niyang magtrabaho hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Nangako ang delivery man kay Young Min na kung magising siya ay magiging saksi siya sa aksidenteng nangyari kay Young Min. Ito ay pagkakataon para kay Young Min na ilantad ang masamang plano ng direktor. Ngunit bago pa man makagawa ng anumang hakbang si Young Min, nagsimula ng manligaw ang direktor kay Sejin. Lumabas na maraming taon na ang nakalipas, tunay na nagustuhan ng direktor si Sejin. Habang pinagmamasdan niya itong kumuha ng butil ng bigas sa kanyang buhok at kainin, labis siyang namangha. Nang hapong yun, nagdala siya ng pagkain upang ligawan si Sejin ngunit nakita niya itong nakasandal ang ulo kay Young Min. Kinailangang itapon sa basurahan ang dala niyang tanghalian. Ngayon na nailagay na niya si Young Min sa coma, dapat maging kanya na si Sejin. Kasabay nito, niloko ni Sang Tak si Taehyun upang umalis sa ibang lugar, kaya siya ang pumalit kay Taehyun at nag-iniksyon ng gamot sa presidente. Nagkunwari si Sang Tak na naguguluhan, na naging dahilan upang hindi siya pansinin ng dalawang gwardya, at matagumpay na nakalusot si Sejin papasok sa silid ng ospital. Nang lumabas ang gwardya, mabilis na pumasok si Sejin upang makita ang kanyang ama. Ang makita itong walang kakilos-kilos at payat sa kama ay lubhang nakasasakit ng damdamin. Ngayon, sigurado na siyang sinaktan ng kanyang masamang kapatid ang kanilang ama. Ilang sandali pagkatapos, lumabas si Sejin na ikinagulat ng dalawang gwardya. Sinabi niya sa kanila na kung ayaw nilang mawalan ng trabaho, panatilihin nila itong lihim at sa susunod ay huwag siyang pigilan sa pagpasok. Isinalaysay ni Sang Tak kay Sejin ang katotohanan tungkol sa deliveryman na naging sanhi ng aksidente ni Young Min, kaya nagpasyang si Sejin na siya ang mangangasiwa sa paggamot sa deliveryman. Ngayon ang araw ng operasyon ng batang may malubhang karamdaman. Dinala ni Sang Tak ang bata sa operating room. Sa oras na yun, sumunod din si Young Min ngunit hindi inaasahan na siya ay naharang ng pader na may limitasyon. Habang nagsimula na ang operasyon, naguguluhan si Sang Tak at hindi alam ang gagawin. Lumabas na sa oras na yun, dinala ang katawan ni Young Min para sa pagsusuri, na naging dahilan upang lumagpas ito sa 100 memory limit para sa operating room. Kaya si Taehyun ang mamumuno sa operasyon at magiging katulong si Sang Tak. Ngunit hindi pa nakapasok sa katawan ni Sang Tak ang kaluluwa ni Young Min kaya labis siyang nag-aalala. Nabitawan niya ng pabaya ang electric knife, saka aksidenteng nahawakan ang kanyang kamay sa sahig. Dahil dito, pinalabas siya at nilinis bago pinayagang makapasok. Nang maging kritikal ang sitwasyon, mabilis na pumunta si Young Min upang hanapin ang mga kaluluwa ni Uncle Teth. Dito, si Uncle Teth na nasa larawan ng tagalinis ay pumayag na tumulong. Pumunta siya sa imaging room upang dalhin ang kanyang katawan. Dahil dito, nakalapit si Young Min sa operating room. Sa kabilang panig, pabaya si Sang Tak at paulit-ulit na pinagagalitan. Tamang-tama ang pagdating ni Young Min sa oras ng kritikal na sandali. Nagsimulang pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Sang Tak. Agad na nagbago si Sang Tak at nagsagawa ng lubhang bihasang operasyon. Nagsimulang maguluhan si Taehyun. Hindi man lamang niya magawa ang mga pangunahing hakbang, kaya sinabi ni Sang Tak kay Taehyun na manatili na lamang sa likod upang siya ang magpatuloy. Kapag may nangyaring masama sa pasyente, mawawala ang pwesto ni Taehyun bilang propesor. Pagkarinig nito, natakot si Taehyun kaya ibinigay niya ang pwesto kay Sang Tak. Ang pagpapatong ng artipisyal na puso ay isang lubhang mahirap at bihirang pamamaraan. Naisagawa na ito noon ni Young Min kaya siya ay napakabihasa. Labis na namangha ang dekano. Pagkatapos ng operasyon, ang dalawang binata ay nakahiga na tumatawa na parang nanalo sa loto. Ngunit sa loob, nakatanggap si Sejin ng nakakagulat na balita mula sa kasamahang banyaga. Binasa ng propesor ang resulta ng pagsusuri kay Young Min na nagsasabing wala na siyang higit pa sa 1 buwan upang mabuhay. Lubhang nalungkot si Sejin dahil dito. Nang gabing yun, nagpuyat si Young Min na naghihintay na magising ang bata. Nang makita niyang nagbukas ang mga mata ng bata, labis siyang natuwa hanggang siya ay umiyak. Hindi pa ito nangyayari sa isang mayabang tulad ni Young Min. Kasabay nito, sumulat si Young Min ng ulat tungkol sa operasyon ng bata kagabi. Ngunit hindi alam ni Sang Tak na siya ang sumulat nito. Nang malaman niya, mabilis siyang bumalik sa kanyang silid upang buksan ang kompyuter at burahin ang ulat. Hindi inaasahan na imprenta na ito ni Taehyun noon pa. Natuklasan ni Taehyun na ang ulat ni Sang Tak ay kapareho ng mga dating ulat ni Young Min. Nagsimula ng kabahan si Taehyun kung talaga bang sinaniban ni Young Min na multo si Sang Tak.
Sa kabilang panig, natakot si Sangtak na mabunyag kaya pinagagalitan niya ang kaluluwa ni Young Min. Habang nagtatalo sila, dumating ang ina ni Sangtak. Aksidente niyang nakita si Sangtak na nagsasalita ng mag-isa, na tila nakakatakot. Inakala ng ina na siya ay may sakit. Sa kabilang panig, pumunta si Sangtak upang alisin ang drainage tube ng batang pasyente. Maraming usisero ang pumunta upang makita siya, sapagkat narinig nilang siya ay lubhang bihasa. Ngunit hindi inaasahan, binuksan ng bata ang kanyang mga mata at nakita ang kaluluwa ni Young Min. Tinanong ng batang pasyente kung bakit siya napunta sa katawan ni Sangtak. Nagpanik si Young Min at aksidenteng nahulog ang drainage tube, na ikinabigo ng lahat. Samantala, nakita ni Sejin ang deliveryman na nasa coma at hindi pa gumigising. Habang sinusuri niya ang lahat, biglang sumigaw ang cleaning lady dahil hindi pumapasok ang takip ng basurahan. Kailangang suriin kung may dent o bara. Naintindihan ni Sejin ang kahulugan nito, kaya inalis niya ang bandage sa ulo ng deliveryman, at totoong may bara doon. Alam naman ni Sangtak na palihim na ginagamit ni Young Min ang kanyang katawan para magsagawa ng heart surgery sa isang singer. Alam ni Sangtak na kung magpapatuloy si Young Min, baka hindi na makabalik sa kanyang katawan, kaya galit niyang sinita si Young Min. Ngayon naman, oras na para sa ikalawang heart transplant ng singer. Dati, si Young Min lang ang kayang magsagawa ng operasyon, dahil wala nang ibang doktor na may kakayahan. Sa araw ng operasyon, nakasuot na ng blouse si Young Min at dinala rin ng singer sa anesthesia room. Ngunit biglang nawala si Sangtak, kaya pinilit si Taehyun na pumalit. Nakatayo si Young Min sa tabi, labis ang pag-aalala, dahil ito ang pasyente na heart valve replacement na dati, 10 taon na ang nakalipas. Ang pangalawang heart valve replacement ay 10,000 beses mas mahirap. Sa huli, nangyari ang kinatatakutan nila, aksidenteng natama ni Taehyun ang coronary artery at bumagsak ang blood pressure ng pasyente. Walang magawa si Young Min sa critical na sitwasyon, ngunit biglang dumating si Sangtak, kaya nakapasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Sangtak at maayos na naitama ang pagkakamali ni Taehyun. Dahil dito, naging matagumpay ang operasyon. Pagkatapos lumabas sa operating room, hiningi ni Sangtak na wakasan na ang kontrata nila. Mula ngayon, hindi na niya pahihintulutan si Young Min na pumasok sa kanyang katawan, dahil kung magpapatuloy, mamamatay talaga si Young Min. Habang nire-review ang mga video tungkol sa kanyang kapatid, iniutos niya sa staff na burahin lahat. Ngunit kopyado ni Director Han ang lahat sa USB, na balak gamitin para agawin ang mana. Ngunit dumating ang isang pasyente na may abdominal aorta rupture. Walang doktor sa ospital na kayang magsagawa ng operasyon, kaya pinilit nilang tanggihan at i-transfer sa ibang ospital. Biglang ginamit ni Sangtak ang kanyang kamay para harangin ang hospital bed, eksaktong ginawa ni Young Min 10 taon na ang nakalipas para iligtas ang pasyente. Sa puntong yun, parehong iniisip ni Young Min at Sangtak na gagawin nila ang operasyon para iligtas ang pasyente, at susuriin na lang ang magiging resulta pagkatapos. Alam ni Young Min na balang araw mamamatay siya, kaya gusto niyang gamitin ang natitirang oras para magligtas ng buhay. Matagumpay nilang na-operate ang pasyente, at inihayag ni Sejin na gumising na rin ang deliveryman. Umaasa si Young Min na sasabihin nito ang buong katotohanan, ilalantad ang mga krimen ng direktor at ipagtatanggol ang sarili. Ngunit hindi naaalala ng deliveryman ang naunang kontrata, na labis ay kinagalit ni Young Min. Kasabay nito, pinabayaran ni Director Han ang lahat ng bill ng ospital sa deliveryman, na para bang tinutuksong huwag magsalita ng katotohanan. Naiinis si Young Min at gusto niya itong lamunin, ngunit biglang lumitaw si Uncle Teth. Ipinaliwanag nito na sinumang gumising ay hindi naaalala ang nagawa ng kanilang kaluluwa. Ibig sabihin, hindi dapat sisihin ng deliveryman. Sa huli, ipinaalala sa deliveryman ang nangyari noong aksidente, inupahan siya ni Director Han para saktan si Young Min. Nang marinig ito, natakot ng labis ang deliveryman. Kasabay nito, nakipag-usap ang kaluluwa ng ama ni Sejin kay Young Min at hiningi na parusahan ang kanyang anak na walang utang na loob. Kinabukasan, dumagsa ang mga journalist para i-interview ang anak. Na-i-post online ang larawan ng ama na nasa coma. Ayon sa plano, pumunta agad sa ospital ang lahat ng kasangkot sa iskandalo, kasama si Director Han at si Taehyun. Tinawagan ni Sejin ang abogado ng ama, na tagapangalaga ng testamento, at inumpisahan ang pagbasa ng huling habilin ng chairman. Kasabay nito, na-issue ang Do Not Resuscitate Order, na nangangahulugang kapag tumigil ang puso ng chairman, magiging epektibo ang testamento. Kaya pinanatili ng bagong anak sa coma ang ama, kung namatay ang chairman, mawawala sa kanya ang lahat. Matapos ang iskandalo, matinding batikos ang natanggap ni Director Han mula sa ina ni Sangtak. Hindi pwedeng magkalito kahit gumising ang pasyente o hindi. Nakita na hindi na may tatago ang pangyayari, kaya pinatawan ng pananagutan si Taehyun. Personal na dinala ni Sejin ang ama para suriin ang puso at baga habang ang kaluluwa nito ay naglalaro kasama si Uncle Tae. Mukhang ito na ang huling laro sa buhay ng presidente. Sinuri ni Sejin at nakita niyang wala ng palatandaan ng buhay ang kanyang ama. Tumigil na ang pagtibok ng puso at paghinga ng kanyang ama. Labis siyang umiyak dahil hindi niya matanggap ang nangyari.
Ngayon ay kailangan na niyang ipatupad ang utos na huwag nang i-resuscitate. Kahit ayaw niya, kinailangan pa rin ni Sejin na tanggalin ang tubo sa paghinga upang ideklara ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa sandaling yon, nawala na rin ang kanyang kaluluwa. Sa araw ng libing, muling pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Song Tak upang dalawin siya. Alam ni Young Min na hindi na siya magtatagal, kaya nagpasya siyang magtulungan sila ni Song Tak sa lahat ng mga kaso na hindi pa nagagamot. Natural na pumayag ang lupo ng ospital dito. Nagtrabaho silang dalawa nang walang tigil sa loob ng ilang araw. Habang labis na pagod si Song Tak, ang kaluluwa ni Young Min ay puno ng sigla. Dahil kaluluwa si Young Min, hindi siya napapagod. Gayunpaman, tuwing may emergency na pasyente, masigasig silang tumatakbo upang tulungan ito. Kasabay nito, sinubukan ni Taehyun na saktan si Young Min. Ibinigay niya ang ulat na minsang isinulat ni Song Tak kay Direktor Han. Tiyak ni Taehyun na si Young Min ang sumulat ng ulat na yon. Kinumpirma ni Taehyun na sinasaniban ng kaluluwa ni Young Min ang nakababata na kapatid ng direktor. Sa simula ay hindi naniwala si Direktor Han, ngunit bigla niyang narinig na darating ang kanyang lolo sa ospital kaya dali-dali siyang umuwi. Hindi inaasahan, sa sandaling makita niya ang kanyang lolo, pinagalitan siya nito dahil pinapayagan niyang magtrabaho ng sobra si Song Tak. Alam na si Profesor Young Min ay nasa coma at kulang sa siruhano, bakit hindi maghanap ng magaling na doktor na papalit dito? Nag-aalala na rin ang mga nasa tauhan na kung hindi ito magagawa, mas mabuting magbitiw na lamang agad. Kinagabihan, dinalaw ni Young Min si Sejin at nakita niya itong umiiyak. Labis ang paghihirap nito dahil sa pagpanaw ng ama, kaya hindi kayang tratuhin ni Young Min ng ganoon si Sejin. Magtatagal ba siya na nakahiga lamang sa coma, naghihintay na ideklara ng dalaga ang kanyang sariling pagkamatay? Nang makita ni Young Min ang pag-iyak nito, lubha rin siyang nalungkot. Nang hinayang siya dahil hindi niya ito matulungan. Sa sandaling yon, nakita niyang darating si Song Tak kaya agad pumasok ang kanyang kaluluwa sa katawan nito at pumasok sa silid. Ginamit ni Young Min ang kamay ni Song Tak upang lagyan ng kumot si Sejin at hindi niya nakalimutang haplasan ang mukha nito. Sa kanyang panaginip, nangangarap din si Sejin tungkol kay Young Min. Parang tulala siyang nagtanong kung talagang nandoon ito. Biglang bumangon si Sejin at nagyakapan silang dalawa. Hindi inaasahan, dahil sa kaligayahang yon, nakapagsimula ng brainwaves ang katawan ni Young Min. Masayang ibinalita ni Young Min kay Song Tak na malapit na siyang magkaroon ng pagkakataong magising. Agad na tumakbo si Song Tak upang tanungin si Sejin kung may brainwave si Young Min. Nagdududa si Sejin kung bakit alam ito ni Song Tak. Napilitan si Song Tak na magsinungaling at sabihin na panaginipan niya ito. Dahil sa posibleng paggising, lalong minahal ni Young Min ang buhay. Araw-araw niyang inuutos kay Song Tak na magpaalala kay Sejin na kumain. Ang biglang pagka-interes ni Song Tak sa kanya ay lalong nakalito kay Sejin. Naaalala niyang malinaw na narinig ang boses ng pagkanta ni Young Min kagabi, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, si Song Tak ang nakita niya. Ngunit nang yakapin niya ito, ramdam niya na parabang si Young Min talaga ito. Naaalala ni Sejin na kagabi, hinaplos ni Song Tak ang kanyang buhok. Ito ay labis na nakapagtataka. Nagsimulang maghinala si Direktor Hanse na sinasaniban ng kaluluwa ni Young Min ang nakababata niyang kapatid na si Song Tak. Madalas niya itong lihim na pinapanood habang nagsasagawa ng operasyon at napansin niyang ang husay nito ay kapareho ng kay Young Min. Dagdag pa, nahuli niyang binubuhat ng kanyang nakababatang kapatid ang katawan ni Young Min, malinaw na sinasaniban si Song Tak ng kaluluwa ni Young Min. Sa kabilang panig, tinulungan ni Song Tak ang isang babaeng multo na mahilig magbasa ng mga libro. Habang nasa coma pa ang katawan nito sa sariling silid, sinuri ni Song Tak ang medical record at nalaman niyang dahil sa kakulangan sa tulog, nabunggong ito ang ulo sa gilid ng mesa at nahulog, na siyang naging sanhi ng coma. Ngunit hindi malinaw kung ano ang pinagmulan ng dahilan na pumipigil sa kanyang paggising. Kaya mismo si Young Min ang humingi ng paliwanag sa kanyang kaluluwa. Dahil dito, nalaman niyang nang siya ay nahulog, damyugo ang kanyang ilong. Agad na sinabi ito ni Song Tak kay Sejin. Biglang naisip ni Sejin na ito ay telangiectasia syndrome at ang pagkahulog ay nagdulot ng impeksyon sa central nervous system nito. Lalo pang nag-isip si Sejin kung bakit alam ni Song Tak ang ganoong bagay na misteryoso. Kung isasagawa ang brain surgery, may pagkakataong magising ang pasyente, ngunit mapanganib ang proseso ng brain surgery kaya nag-aatubili ang gumagamot na doktor. Iginiit ni Sejin na ito lamang ang tanging paraan upang magising ang pasyente. Ang kanyang determinasyon ay nakumbinsi ang doktor na pumayag. Nang marinig ng kaluluwa ng babae ang balita, lubha siyang natuwa. Ngunit sa oras ng kritikal na sandali, naglaro ng panlilinlang si Direktor Han upang ibunyag ang kwento ng pagpasok ng kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Song Tak. Inayos niya na si Song Tak ay magsagawa ng operasyon sa NAP-unit na heart valve at saka siya mismo ang nagmasid. Pinayagan niyang si Taehyun ang maging katulong upang mas lalo itong mabantayan. Upang makumpirma kung sinasaniban nga ni Profesor Young Min si Song Tak, ginawa pa rin ni Young Min ang ugali niyang pag-ikot ng pulso bago magsimula ng operasyon. Bawat operasyon ay lubhang bihasa, lalo na ang nakasanayang paggamit ng kaliwang kamay sa pagtahi.
Inamin ni Taehyun na ang lahat ng operasyon ay eksaktong pareho, walang kaibahan man lamang. Labis ding namangha ang direktor sa labas. At upang masiguro, tinawagan niya si Sejin upang lumikha ng distraction. Sadyang sinadya ni Taehyun na magtanong ng bagay na tanging alam lang ni Youngmin, kaya hindi sinasadyang sumagot si Songtak at nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Nang matuklasan ni Youngmin na naset up siya, huli na ang lahat. Ngayon, alam ng lahat na ang kaluluwa ni Youngmin ay pumapasok sa katawan ni Songtak. Alam na hindi niya ito maitago kay Director Han, kaya direkta niyang inamin, kontrolado ng kaluluwa ni Professor Youngmin ang katawan ni Songtak. Pero hindi ba siya ang money printing machine ni Youngmin? Kaya pinayuhan niya na maghintay na lang ng matiwasay hanggang gumising si Youngmin at huwag siyang saktan. Alam ni Youngmin ang lahat tungkol sa lihim ni na Director Han at ng anak ng tycoon. Naipit si Director Han at hindi makapagsalita. Sa anyo ni Songtak, kalmado na umalis si Youngmin. Matapos ang pag-uusap na yon, nagsimulang matakot si Director Han sa mga multo. Kahit nakikipag-usap, natatakot siyang baka naririnig siya ni Youngmin. Sinabi rin ni Youngmin kay Songtak na alam na ni Director Han ang lahat. Ipinahayag ni Songtak na nagkaroon siya ng aksidente noon, halos ikamatay niya, at mula noon nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga kaluluwa. Noon ay natatakot siya at tumatakbo, pero nagkunwaring hindi niya nakita, kaya okay lang. Ngunit sa tuwing nag-ooperate sa mga pasyente, nakikita niya ang mga kaluluwa, kaya natatakot siya at laging sumusuko sa surgical practice. Kaya palaging umaasa si Songtak na gumising si Youngmin agad. Ngunit habang nag-uusap sila, narinig sila ni Director Han. Habang abala si Sejin sa telepono, palihim na pumasok si Han at balak tanggalin ang breathing tube ni Youngmin. Kung mamatay si Youngmin, tapos na ang lahat, at wala nang makakapagpanagot sa kanya. Ngunit iniisip niya ang money printing machine, kaya hindi niya itinuloy. Pagdating ng gabi, umuwi si Director Han at tinanong si Songtak tungkol sa multo. Hindi masyadong nagpaliwanag si Songtak at gusto lamang makipagtulungan. Kung magsisisi si Director Han, patatawarin siya ni Songtak. Ngunit, sa halip, binalaan siya ni Director Han. Kinabukasan, mabilis na tumakbo si Songtak sa ospital para hanapin si Youngmin. Sa kabutihang palad, okay siya. Ngayon naman ang araw ng operasyon ni Sejin. Siya ang pangunahing doktor sa surgery. Bagamat naging matagumpay, kailangan pa rin ng pasyente ng karagdagang paggamot hanggang tuluyang gumaling ang impeksyon sa utak bago magising. Alam ni Songtak na makakatulong sa paggising ni Youngmin ng kasiyahan, kaya pinangalagaan niya ng maingat ang katawan ni Youngmin. Biniyayaan niya si Sejin ng ticket sa concert at pinayagan ang kaluluwa ni Youngmin na pumasok sa katawan ni Songtak para makasama siya sa concert. Sa concert, nagkasama sina Youngmin, sa katawan ni Songtak, at Sejin. Naalala ni Sejin ang kanilang mga alaala sa mag-aaral. Kahit mahirap ang buhay, magkasama sila. Paglabas sa teatro, nagtanong si Sejin kung bakit pinili ni Songtak ang pagiging surgeon. Sagot niya, dahil ipinangako niya sa isang babae noon, na siya'y magiging neurologist. Eksaktong kapareho ng pangako kay Youngmin noong nakaraang araw. Natahimik si Sejin at hindi maintindihan kung paano alam yun ni Songtak. Simula nang pumasok ang kaluluwa ni Youngmin sa katawan ni Songtak, marami ng problema ang buhay nila. Bigla ring lumabas ang kaluluwa ng pediatric patient para hanapin si Professor Youngmin. Nawala ng malay ang bata sa sahig at inaalagaan ng isang nurse. Pagdating ni Songtak, tinanong ng nurse ang kaluluwa ni Professor Youngmin kung malapit siya. Nagulat lahat, hindi nila inaasahan na alam na niya ang soul possession. Kahit hindi nakita ng nurse ang kaluluwa, matapang siyang nagsalita dahil napansin niya na tanging si Youngmin lang ang nagpapainit ng kamay bago mag-surgery. Nakita nilang kailangan ng isa pang operasyon ng bata para ayusin ang posisyon ng artipisyal na valve. Ngunit intern si Songtak at wala siyang awtoridad na mamuno. Tinawag niya ang iba pang mga propesor, ngunit lahat ay tumanggi. Pati sa ibang operasyon, tinanggal ang pangalan ni Songtak sa A-Keep. Lahat ito ay ginawa ni Director Han. Galit na galit si Songtak pero wala siyang magagawa. Ang charity fund ni Youngmin para sa hospital fees ng mga heart surgery ay kasama rin ng bata sa listahan. Humingi ang head of department kay Director Han na payagan ang operasyon, ngunit ginamit ito ni Director Han para mag-higanti. Lahat ng pasyente ni Youngmin ay sinuspinde. Ang pondo ay ililipat kay Director Han. Nagulat ang head of department, paano maaaring ipagpalit ang buhay ng pasyente sa pera? Habang tumatakbo ang kaluluwa ng bata para yakapin ng ina ngunit hindi makagawa, napaiyak siya nang makita ang katawan sa kama. Hindi na matiis ni Songtak at nakipagtulungan sa dean at iba pang propesor para lumikha ng isang eksena na lokohin si Director Han. Binago ng lahat ang kanilang oras ng trabaho at naghihintay sa araw na ooperahan ng batang lalaki, ngunit si Songtak lamang ang may bakanting schedule. Dahil dito, pinayagan si Songtak na makapasok sa silid operasyon bilang katulong. Nakaupo si Direktor Han sa labas at pinapanood upang malaman kung si Youngmin o si Songtak ang gumagawa. Hindi inaasahan, habang isinasagawa ang operasyon, patuloy na nanginginig ang kamay ni Songtak.
Tila hindi matatag ang koneksyon ng kaluluwa at katawan, na lubhang mapanganib para sa operasyon. Ang dekano at si Direktor Han sa labas ay kinakabahan din para sa kanya. Kinailangan ni Yang Min na alalahanin ang kanyang pangako na tulungan ang batang ito na muling makita ang kanyang ina. Ngunit hindi inaasahan, patuloy pa rin ang ganitong pangyayari. Napakahirap tapusin ang operasyon. Pagkatapos ng operasyon, agad na tumakbo si Yang Min palabas. Tinanong niya si Tito Teth kung bakit ngayong araw, nang pumasok ang kaluluwa sa katawan ni Song Tak, patuloy itong nagkakaproblema. Ngunit hindi rin alam ni Tito Teth ang dahilan. Mas lalo pang nakapagtataka dahil biglang naalala ni Song Tak ang operasyon. Ngunit noon, kapag pumapasok ang kaluluwa ni Yang Min, wala siyang maalala. Malapit nang magising ang kaluluwa ng bata at agad nitong pinuntahan si Yang Min. Sinabi ng bata kay Yang Min na tulungan siyang magising, at kung ganoon ay majagising din si Yang Min kasabay ng bata. Ang pahayag na ito ay tila nagpabigat sa puso ni Yang Min, na nais din niyang mangyari ngunit hindi niya kaya. Nagyakapan ng mag-uncle, ngunit biglang nawala ang kaluluwa ng bata. Nagmadali si Yang Min patungo sa silid ospital at nagising ang bata. Ngunit ngayon, si Song Tak lamang ang nakikita at nahahawakan ng bata. Pasimpleng tinukso ni Song Tak si Yang Min. Lumakad palayo si Yang Min nang nasasaktan ng damdamin. Sumigaw siya ng may galit dahil isa siyang gulay. Kaya kahit ano ang kanyang gawin, si Song Tak lamang ang makikinabang. Malungkot na bumalik si Yang Min sa kanyang silid at nakita si Sejin na nakatulog sa tabi ng kanyang katawan. Isa pa itong bagay na lalo siyang pinahirapan. Napaiyak si Yang Min na parang isang bata. Bakit ba lahat ay nahihirapan dahil sa kanya? Sinermo na niya ang kanyang katawan na magising at tinatanong kung hanggang kailan siya hihiga roon at pahihirapan ang lahat. Sa labas, narinig ni Song Tak ang lahat at siya man ay nalungkot para kay Yang Min. Kinabukasan, biglang bumalik sa ospital ang kapatid ni Sejin. Dumiretso siya sa silid ni Yang Min upang hanapin si Sejin. Narinig ng kaluluwa ni Yang Min na nakatayo sa tabi niya ang isang bagay na lubhang nakakagulat. Lumabas na noon pa man ay sinadya ng kapatid niya na pilitin si Sejin na pumunta sa Amerika. Kung hindi, ipapabali niya ang braso ni Yang Min. Noong araw na yun, kumuha siya ng grupo ng mga maton upang takutin si Yang Min. Binalaan nilang hindi na magagamit ni Yang Min ang kanyang kamay sa pag-oopera. Ngayon ay pumunta siya rito upang muling manggulo. Gusto niyang pilitin ang kanyang kapatid na pumirma ng kasulatan na tumatangging manahin ang ari-arian ng kanilang ama. Walang magawa si Yang Min habang nakikitang nahihirapan si Sejin laban sa masasamang gawain ng kanyang kapatid. Sa kabutihang palad, dumating si Song Tak sa tamang oras. Pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Song Tak at hinawakan ang kwelyo ni Jin Sok. Pagkatapos ay sinuntok niya ng diretsyo sa mukha ang masamang kapatid. Sa sandaling yon, lumitaw ang direktor ng ospital. Hinila nila ang isa't isa pabalik sa silid upang magpatuloy sa pagtalakay ng plano ng pagpatay. Gayunpaman, gusto nang umatras ni Direktor Han mula sa plano. Ayaw na niyang magkaroon pa ng kaugnayan sa kapatid ni Sejin. Nakita ito ni Jin Sok at agad niyang tinakat na ibubunyag niya sa ospital ang pagpatay kina Yang Min at sa kanilang ama. Matapos marinig ito, labis na natakot si Direktor Han. Nalaman ni Tito Tay kung bakit nagkakaproblema kapag pumapasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Song. Ang dahilan ay bumubuti na ang kalagayan ng katawan ni Yang Min na nasa coma, kaya paminsan-minsan ay bumabalik dito ang kanyang kaluluwa. Ngayon, kung ipagpapatuloy pa ang pagpasok ng kanilang mga kaluluwa sa katawan, malilito ang kaluluwa ng parehong tao. Kaya napilitan si Yang Min na ihinto ang pag-iisa sa katawan ni Song Tak. Dahil dito, kinailangang ipagpaliban muna ang mga operasyon. Nakikita ni Song Tak na bilang isang doktor, kung hindi siya makakatulong sa mga pasyente, nawawala ng saysay ang buhay. Kaya nagsikap siya ng todo, nag-aaral ng araw at gabi. Sa panahong ito, nakipag-usap si Direktor Han kay Taehyun. Sinabi niya na isang pasyente ang biglang namatay noong gabing halos gumagaling na. Paano kung gamitin niya ang pamamaraang ito laban kay Yang Min? Sa parehong oras, pumunta si Song Tak kay Sejin at ipinagtapat ang lahat. Ang mga kilos na pamilyar sa kanya ay dahil pumasok na noon ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan. Napansin ito ni Yang Min at agad na sumigaw upang tumigil. Kapag hindi siya tumigil, papasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Song Tak. Napilitan si Song Tak na umalis, na nag-iwan kay Sejin sa silid na lubos na naguguluhan. Sa labas, nagtalo na ng ilang sandali ang dalawa. Nang lumingon si Yang Min, nakita niyang nakahiga si Sejin sa sahig. Agad niyang ginamit ang katawan ni Song Tak upang buhatin si Sejin papunta sa emergency room. Lumabas na labis na nagtrabaho at kulang sa tulog si Sejin kaya siya nahimatay. Sa parehong oras, bumalik si Taehyun sa ospital. Ayon sa utos ni Direktor Han, papatayin niya si Yang Min ngayong araw. Pumunta si Taehyun sa silid ospital upang patayin ang katawan ni Yang Min, ngunit nakapaghanda si Song Tak ng mga gwardya kaya hindi pa niya magawa. Pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Song Tak at siya mismo ang naghanda ng mga pagkain na gusto ni Sejin, saka siya isinama upang mamili ng mga damit. Muling naramdaman ni Sejin na malapit siya kay Yang Min. Punong-puno ng emosyon kaya hindi niya napigilan ang kanyang luha.
Kinabukasan, umuwi si Songtak upang tulungan ang kanyang ina na magbantay sa mga manggagawa ng tubo. Binuhat niya ang gripo at aksidenteng na-spray ito sa lahat ng direksyon. Biglang naunawaan ni Songtak ang sitwasyon at dali-daling pumunta sa ospital. Natuklasan niya ang dahilan kung bakit napakalalim ng coma ni Youngmin, naipit ang daloy ng dugo papunta sa utak niya. Kaagad nilang dinala si Youngmin para sa CT scan, at natuklasan nga na may naipit na arterya. Dahil sobrang tuwa, niyakap ni Sejin si Songtak, at pumasok ang kaluluwa ni Youngmin sa katawan ni Songtak para maramdaman ang kaligayahang yun. Pagkatapos, nagbukas si Songtak ng faculty meeting at ipinahayag ng detalyado ang lahat. Namangha ang mga propesor sa kanyang kaalaman at kumpiyansa. Kaagad namang sinabi ng head of department na itakda ang operasyon, at si Songtak ang assistant habang ang head of department ang magiging main surgeon. Nakaschedule ang operasyon ni Youngmin kinabukasan ng umaga. Ngunit nag-aalala si Youngmin dahil sinabi na ni Uncle Tae na huwag na siyang pumasok sa katawan ni Songtak. Kahapon pa lang, nung nag-shopping sila ni Sejin, naistorbo na ang kanyang kaluluwa. Kung mangyari ito sa brain surgery at magsabog ang koneksyon sa pagitan ng katawan at kaluluwa, magiging delikado ito. Kaya ipinasya ni Youngmin na ituro lahat kay Songtak, para kung may mangyari, siya pa rin ang makakahandle. Samantala, nalaman ni Director Han na si Songtak ang magiging assistant sa surgery, at naalala niyang nagkakaproblema si Youngmin kamakailan sa pagposes ng kaluluwa. Kaya nagplano siya ng masamang plano. Sa oras na yun, may dumating na pasyente na may ruptured aorta at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo, ngunit wala nang available na surgeon sa ospital. Kinailangan ni Songtak na tanggapin ang operasyon na nagpasakit kay Youngmin. Sinabi na delikado ang pagposes ngayon, at kung may mangyari, maaaring mamatay ang pasyente. Pero stubborn si Songtak at pinilit pa rin. Pagpasok sa operating room, nalito si Songtak at hindi alam ang gagawin. Patuloy na bumabagsak ang blood pressure ng pasyente, at sobrang nag-aalala si Youngmin sa labas. Nang mag-alert ang machine na malapit nang mamatay ang pasyente, nag-risk si Youngmin at pumasok sa katawan ni Songtak para ituloy ang surgery. Napakahusay ng operasyon, at mukhang maliligtas ang pasyente. Ngunit, habang matatapos na ang surgery, napilitang lumabas si Youngmin mula sa katawan ni Songtak. Hindi alam ni Songtak ang susunod na gagawin. Agad na sumubok si Youngmin na bumalik sa katawan ni Songtak, pero hindi na niya magawa. Sa kritikal na sandali, pumasok si Uncle Teth at sinigaw kay Songtak na ituloy ang surgery, pero huli na, patay na ang pasyente, at tumigil na ang tibok ng puso niya. Tumayo ang kaluluwa ng pasyente at nakatingin sa kanila. Na-shock si Songtak sa pagkawala ng buhay at tumakbo palabas. Tinawag ni Director Han ang head of department, ngunit sinabi na hindi ito medical incident, nag-rupture na ang aorta bago pa man ang surgery. Si Songtak ay nagsikap lang na iligtas ang pasyente. Protektado si Songtak ng lahat, na nagpatawa si Director Han pero wala siyang magawa. Matapos ang insidente, na-trauma si Songtak at pinutol ang komunikasyon sa lahat. Nag-alala ang kanyang ina at naghanap sa kanya sa lahat ng dako. Nakita ito ni Director Han at sinabing pinilit lang siya ng ina maging doktor, kung mahal niya si Songtak, hayaan siyang umuwi. Kasabay nito, nag-usap sina Director Han at Taehyun kung paano patayin si Youngmin, bibigyan si Taehyun ng pagkakataon na gawin ang surgery kay Youngmin, accidentally, para mamatay bago pa siya maipasok sa operating room, at hindi mananagot si Taehyun. Dahil wala si Songtak, gagawin nila siyang kapalit ni Taehyun sa surgery, at naghanda pa ng wine para ipagdiwang ang pagkamatay ni Youngmin. Nasa paligid si Youngmin at narinig ang lahat. Agad na hahanapin ni Youngmin si Songtak para makabalik. Dumating ang nurse sa bahay at nakita si Songtak, na nakahanda na ang resignation letter at pinapadala sa nurse para isumite. Ngunit hindi sumuko si Youngmin. Matibay ang kanyang paniniwala na si Uncle Tae ang espiritu na nagposes sa kanya 12 taon na ang nakalipas. Nakiusap siya kay Uncle Tae para tulungan siya, at nagplano si Uncle Tae na tawagin si Songtak pabalik. Pumayag na ngayon ang ina at anak na hayaan si Songtak na mag-resign, at plano nilang maglakbay. Bigla, may tumawag kay Sejin, kaya kailangan niyang umalis. Ngunit ilang metro lang, tinawag ng nurse si Sejin na nasa panganib si Youngmin. Bumalik si Sejin at nakita na may bumaba sa kama ni Youngmin, na nagdulot ng tubig pabalik sa katawan niya at nagdulot ng pneumonia. Ipinahayag ng kasamahan ng balita kay Songtak, at agad niyang kinansela ang flight pabalik. Nang bumalik sa ospital, natuklasan niyang ito pala ay diskarte ni Youngmin para ibalik siya. Nagalit si Songtak, pero sa kabilang banda, nakatanggap siya ng text na indefinitely postponed ang surgery ni Youngmin. Napakalungkot ni Songtak. Naalala niya kung paano maraming pasyente ang nailigtas ni Youngmin sa pamamagitan ng pagposes ng kanyang katawan. Kung mawawala ang talentong tulad ni Youngmin, maraming pasyente ang hindi maliligtas. Hindi inaasahan na kinabukasan, sinabi ng mga kasamahan kay Songtak na kailangang ilipat si Youngmin sa ospital. Pagkarinig nito, nais agad ni Songtak na bumalik sa ospital. Ngunit biglang, sa tabi niya, may sanggol na nahulog sa lupa at nawala ng malay. Dumating ang dekano at tinanong ang ina ng sanggol tungkol sa karamdaman nito.
Biglang pumasok ang kaluluwa ni Tito Tet sa isang taong tumakbo upang bumili ng kagamitan para sa paunang lunas. Nang dalhin ito pabalik, pumasok ang kaluluwa ni Tito Tet sa ulo ng departamento upang bigyan ng paunang lunas ang bata. Dahil sa ilang maliliit na pamamaraan, naligtas sa oras ang bata. Lumabas na mahusay din palang doktor si Tito Tet. Pagkatapos nito, sumugod si Song Tak upang pigilan si Sejin na ilipat si Young Min. Nangako siya na lalaban kasama si Young Min hanggang matapos ang lahat. Kinabukasan, dinala ni Song Tak ang lahat ng kanyang kagamitan sa ospital upang doon tumira. Nag-hire pa siya ng mga gwardya upang bantayan ang silid ospital ni Song Tak sakaling may mangyaring masama. Pagkatapos nito, sinusundan niya araw-araw ang kaluluwa ni Young Min upang magtanong tungkol sa operasyon. Nais niyang gamitin ang sarili niyang mga kamay upang magligtas ng pasyente. Ang unang hakbang ay ang pagtahi ng simpleng hiwa sa una ng ulo. Kaya't nagpraktis si Song Tak araw at gabi. Sumunod ay ang pag-aaral kung paano maglagay ng tubo sa trachea. Sa nakitang pagkakabigla ni Song Tak, walang nagawa si Young Min kundi sabihin kung ginawa niya ito sa tunay na pasyente, patay na ang pasyente agad. Napakasipag ni Song Tak na buong oras ng tanghalian ay ginagamit niya sa pag-eensayo na pulutin ang bawat butil ng bigas, upang sanayin ang kanyang mga kamay. Unti-unti niyang pinagpraktisan ang pagtahi ng mga ugat gamit ang mga lobo. Sa umpisa, clumsy siya na ikinagalit ni Young Min, ngunit sa pagpupursige, nagtagumpay din siya. Lumipat si Song Tak sa pag-eensayo sa modelong puso, na natiling gising buong gabi hanggang siya ay nakatulog sa mesa dahil sa sobrang pagod. Sa kasamaang palad, biglang nakatanggap ang ospital ng napakaraming kaso ng emergency dahil sa sunod-sunod na aksidente sa kalsada. Kabilang dito ang pinakamatinding pasyente. Matapang na kinuha ni Song Tak ang kasong ito. Nakatayo si Young Min sa tabi upang gabayan siya isa-isa. Sa unang pagkakataon, sinubukan ng trainee na gamitin ang kanyang tunay na lakas. Siya mismo ang nagtahi ng sugat ng pasyente. Sa simula, naging maayos ang lahat, ngunit biglang may nagkaroon ng cardiac arrest. Sinubukan ng husto ng mga doktor na naka-duty ngunit nabigo. Lumitaw ang kaluluwa ng biktima na nagpatigil kay Song Tak. Formal nang sumuko ang mga doktor. Malapit nang maglaho ang kaluluwa ng pasyente. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ni Young Min kay Song Tak na magpursige pa. Tumalon siya sa mesa at buong sigasig na pinisil ang dibdib ng biktima na may buong pag-asa. Lubhang naging emosyonal ang mukha ni Song Tak. Tinutukan niya ng tingin ng multo, determinado na iligtas ito. Naggulat dito ang lahat ng nasa paligid. Mabilis na nawala ang kaluluwa ng biktima. Nagpakita muli ang mga senyales ng buhay ng pasyente. Huminga ng maluwag si Song Tak. Nakatayo si Sejin sa tabi upang obserbahan ang lahat. Nagsimula siyang magduda. Naalala niya na sinabi ni Tae-hoon na pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Song Tak. Dagdag pa sa maraming pagkakataon na kasama niya ito, para bang si Young Min ang naroroon. Marahil pumasok nga ang kaluluwa ni Young Min sa katawang yun. Nagdesisyon si Sejin na siya mismo ang magsiyasat. Agad siyang nagtungo sa nurse upang magtanong tungkol sa pagkain na ayaw ni Song Tak. Pagkatapos ay sinadya niyang ayain itong kumain sa labas. Hindi inaasahan, kumain si Song Tak ng masarap. Dito, lubos na pinaniwalaan ni Sejin na si Young Min ang nasa harap niya. Masaya niyang sinabi na mula ngayon, araw-araw niya itong aayain na kumain sa labas. Ngunit hindi inaasahan, habang naglalakad ang dalawa sa kalye, dumating ang kapatid na laging nagbabantay sa kanila upang manggulo dahil akala niya na nakikipag-date si Sejin kay Song Tak. Nagpadala siya ng mga tauhan upang lihim na atakihin si Young Min na siyang nagtanggal ng kaluluwa nito mula sa katawan ni Song Tak. Tumakbo si Sejin at nakita niyang nawala ng malay si Song Tak. Mahina na ang kaluluwa ni Young Min sa tabi nito. Dahil malayo ang kanyang katawan, nagsimulang maglaho ang kaluluwa ni Young Min. Sa oras na yun, biglang tinawag ni Sejin ang pangalan ni Young Min. Alam na niya ang lahat ng sikreto sa pagitan niya at ni Song Tak. Mabilis na tumawag si Sejin sa nurse upang magpadala ng ambulansya. Dumating si Tito Tae-hoon at nakita niyang malapit ng maglaho ang kaluluwa ni Young Min. Sa oras ng panganib, mabilis niyang sinaniban ng isang empleyado, kinuha ang katawan ni Song Tak, at inilapag ito upang mapasok ng kaluluwa ni Young Min. Dahil dito, naligtas ang kaluluwa ni Young Min. Nang nasa kotse na si Young Min, napagtanto niyang alam na ni Sejin ang lahat. Masayang tumingin si Sejin kay Song Tak. Mula noon, araw-araw nang nakangiti si Sejin. Samantala, dumadalo araw-araw si Young Min upang iparating kay Song Tak ang kanyang mensahe para kay Sejin. Humihiram pa siya ng katawan ni Song Tak upang makalunch kasama si Sejin araw-araw. Nakita ito ng kasintahan ni Song Tak at lubos na nagselos. Sinadya ng babae na hampasin ng malakas upang mapaalis ang kaluluwa ni Young Min. Nagsimula ang dalawang babae na magagawan sa katawan ni Song Tak. Nang makita nilang mali ang nangyayari, nagsimula silang umupo at mag-usap. Magtutulungan sila sa pagmamahal kay Song Tak. Sa mga araw na may kakaibang bilang lamang maaaring hiramin ni Young Min ang katawan ni Song Min upang makipag-date kay Sejin. Sa pag-aakalang maayos na ang lahat, natuklasan ni Sejin na tumaas ang bilang ng white blood cell ni Young Min.
Matapos dalhin ang katawan nito para sa pagsusuri, sinabi ni Sejin na mabilis na kumakalat ang drug-resistant bacteria, na lalo pang nagpapalala sa pulmonya. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Kaagad na nag-hold si Song Tak ng Medical Council meeting. Ngayon, mas komplikado ang karamdaman kaysa sa dati, kasama na rito ang impeksyon. Isang maling galaw lang, mawawala na ang buhay ng pasyente. Kung gagawin ng thoracic surgery, maayos ang problema, pero 99% ng pagkakataon ay mabibigo. Kahit ang neck surgery ay ligtas, kailangan niyang magsuot ng neck tube habang buhay, at magiging komplikado ang pang-araw-araw na gawain dahil maaari itong maklog anumang oras. Nag-usap ng pribado sina Youngmin at Song Tak. Alam nila na kung neck surgery ang gagawin, maliligtas ang buhay, pero mawawala ang kakayahan ni Youngmin na magligtas ng ibang tao. Kaya nagdesisyon si Song Tak na hanapin ang pinakamahusay na doktor sa mundo para tulungan si Youngmin sa thoracic surgery. Tinawag niya ang lahat ng pinakamahusay na propesor, pero dahil sikat at kilala si Youngmin, walang doktor ang naglakas loob. Dahil wala ng doktor, nagdesisyon si Youngmin na humingi kay Taehyun. Kahit alam niyang gusto siyang patayin ni Taehyun, nag-risk siya para sa buhay niya. Kaya pumunta si Taehyun kay Director Han para humiling na oprahan si Youngmin, at dito niya planong patayin siya. Masaya si Director Han at agad pinayagan ang operasyon. Naroon ang head of department at lahat ng pinakamahuhusay na doktor, pati si Director Han. Si Taehyun ang in charge ng surgery, at sinalubong niya ng nod si Director Han. Kasabay nito, pumasok si Song Tak bilang assistant. Nag-sign sila para magsimula ang surgery, pero biglang nagpalit ng posisyon sina Song Tak at Taehyun na ikinagulat ng lahat. Pumasok ang kaluluwa ni Youngmin sa katawan ni Song Tak. Gaya ng dati, iniikot ni Youngmin ang kanyang pulso bago magsimula ang surgery at ipinaalam na babaguhin ang plano mula neck surgery patungong thoracic surgery. Dati, umiiyak si Taehyun sa office ni Youngmin dahil nagsisi siya sa mga ginawa niyang masama, kaya pinagkatiwalaan siya ni Youngmin. Sa ganitong paraan, napaniwala nila si Director Han na payagan ang operasyon. Nang magsimula ang surgery, napakahirap. Pinakamasalimuot na operasyon sa kasaysayan ng medisina, si Youngmin ang nag-operate sa kanyang sariling katawan. Ngunit hindi naging smooth ang lahat dahil sa pagpasok ng kaluluwa ni Youngmin sa katawan ni Song Tak, nanginginig ang kamay at paa niya, at may damaloy na dugo. Labis ang pagkabahala ng mga tao sa labas. Bawat hiwa ay eksakto at maingat, inaayos ang bawat error. Kahit lalong nanginginig at nalulula ang katawan, sinikap ni Youngmin na tapusin ang surgery. Nang may tahina ang pinakamahalagang bahagi, bigla siyang na-extract mula sa katawan ni Song Tak. Ngayon, masyado nang mahina si Youngmin para pumasok muli sa katawan ni Song Tak. Si Taehyun ang inaasahan na tutuloy, pero hiniling ni Youngmin na gawin ni Song Tak mismo. Gusto niyang gamitin ang katawan niya para tulungan si Song Tak mapaglabanan ng takot. Mabigat ang pressure sa balikat ni Song Tak, pero palagi siyang hinihikayat at ginagabayan ni Youngmin. Maingat na ginawa ni Song Tak ang lahat ng tama, at dahan-daang na-fade si Youngmin habang nakakatulong. Nang matapos ang surgical wound, bumalik ang kaluluwa ni Youngmin sa kanyang sariling katawan. Inanunsyo ng doktor na stable na ang lahat ng indicator. Masaya ang lahat ng doktor, ngunit si Director Han lang ang nalungkot. Matapos ang surgery, sinabi ng head of department kay Taehyun na inirekomenda siya ni Youngmin sa posisyon ng professor, pero hindi pinayagan ni Director Han dahil sa prejudice. Sinaway ni Director Han si Taehyun sa hindi pagpatay kay Youngmin, ngunit sinabi ni Taehyun na gusto niyang magsisi at ayaw nang mabuhay sa kasamaan. Noong gabi, nakakita si Song Tak ng video sa kanyang phone. Nakuna nito noong pumasok ang kaluluwa ni Youngmin sa kanyang katawan. Natakot si Youngmin na kapag nagising siya, makakalimot sa lahat ng magagandang alaala bilang kaluluwa, lalo na ang paggamit niya sa katawan ni Song Tak. Nakadetalye sa video ang 3 buwang karanasan ni Youngmin bilang kaluluwa. Nagising si Youngmin at dali-daling tumakbo si Song Tak para ipakita ang tuwa. Pero tulad ng inaasahan, nakalimot si Youngmin sa lahat. Wala siyang naalala, at marahas niyang pinalayas si Song Tak. Dinala ni Sejin ang bulaklak, ngunit pinalayas din siya ni Youngmin dahil sa sama ng loob sa nakaraan. Naramdaman ni Sejin ang matinding lungkot at umalis na may mabigat na damdamin. Kahit dumating si Song Tak para tulungan magpalat ng bandage, tinanggihan siya ni Youngmin. Dahil sa nakaraan, galit na galit pa sa isa't isa ang dalawa. Kalaunan, dumating si Director Han para magtanong. Nang makita niyang nakalimot na si Youngmin sa lahat, labis siyang natuwa. Biglang sinabi ni Youngmin na masaya siya ngayon, pero bakit hindi niya inilabas ang bote ng alak mula kahapon para magsaya? Sinabi ni Youngmin ang lahat ng krimen ni Director Han. Ngunit sa totoo, hindi pala nakalimot si Youngmin sa mga nangyari, kaya labis ang kaba at takot ni Director Han. Habang iniisip kung paano patayin si Youngmin, tumawag bigla ang pulis para hingin ng tulong ni Director Han sa investigasyon. Lumabas na sumuko si Taehyun at ibinigay lahat ng ebidensya na si Director Han at Jin-suk ang nakasakit sa pasyente. Natapos na ni Taehyun ang kanyang pagsisisi, kaya payapa na siya. Nahuli rin ang kapatid ni Sejin dahil sa kanyang mga krimen.
Kinabukasan, nakalakad na si Youngmin kahit may mga tubes pa. Hindi pa niya nakita ang ganitong magandang sikat ng araw. Habang romantiko ang eksena, dumating si Songtak para magpasya ng gulo, kaya nag-away ulit sila. Namana ni Sejin ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama. Ibinigay niya lahat sa charity at lumipat sa bahay ni Youngmin. Magkasama silang niyakap ang isa't isa ng lubos na kaligayahan. Kinabukasan, agad na bumalik si Youngmin sa trabaho. Palagi niyang sinisikap na lunasan ang pinakamahirap na kaso, at kasama niya si Songtak. Dahil mahalaga ang kalusugan ng bawat isa, huwag hintayin na mawala ito bago pahalagahan. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.